Bilang biyasa sa komunikasyon, unahin ko lang muna itong anti-Duterte pro-Marcos na propaganda na nabisto po ng ChatGPT, Prof, kung saan anak ito ng may-ari ng STI pala, no? Nako, kung saan yung PR firm na ito yung sinasabi. Ginagamit nila ang isiniwalat nila na ang PR firm na nakabase sa Makati ay gumagamit ng ChatGPT sa isang 3 yugtong kampanya ng propaganda nung nakalipas na panahon ng kampanya. Una, pagmomonitor ng political content online upang matukoy ang mga pro-Marcos na pahayag o mga talking points. Meron ding lumilikha ng maikling mga komento na nababasa natin sa comment section sa mga legit post ng mga news articles, no? Karaniwan ay more or less nasa 10 salita, Taglish, upang ulitin o palakasin yung kung ano man yung kanilang gustong ipabatid at yung paggawa ng mga PR materials para iulat ang umano'y tagumpay ng mga kampanya sa kanilang mga kliyente. Kumbaga hindi organic. Prof, ano ang nakikita mo rito? Kasi ang pinapakalat nila lalo na sa issue ng fake news, ang mga nagpapakalat daw ng mga fake news sa itong mga pro-Duterte, mga supporters ni PRRD, pero pagbabasahin mo naman yung klase ng mga opinion, napaka-organic. Pero ito nga, nabisto mismo nung pinagamitan ng ChatGPT na mayroong ganito pong nangyayari, Prof. Well, Admar, alam mo, babalik tayo dun sa ginawa ng TRICOM eh. Yung TRICOM, naglabas ng listahan ng 40 katao, tapos ang allegation, pondo daw ng Pogo, ng illegal drugs at China, pabor sa China. Sweeping yung statement na yan, pero nakakatuwa itong independent report at mismong ChatGPT ang nagsabi na nagagaling sa Pilipinas at ito'y identified na sa mga Marcos. So sino ang nagpapakalat ng fake news, no? Napakahalaga rin na tingnan natin na ang balita ko recently, merong sistema ang DICT na makakadetect ng fake news, no? So plano nilang i-endorse sa Meta at ibang platforms. At nangako ang Meta na babawasan ang content kung itatag ng PCO na fake news. So, ito kailangan siguro nating mapag-aralan ng maigi kasi mismong gobyerno na nakikipag-deal sa Meta at basta itag lang ng PCO na fake news, alarming naman yon. Kasi yan ang malayang pamamahayag ng mga tao, freedom of speech, ay napaka-importante yon, no? Sa kahit anong bansa, ang freedom of speech ang bedrock ng lahat ng rights ng taong bayan. So, kung ang fake news ay kanilang i-weaponize at ang tangi lamang ina-accuse ng fake news ay ang mga galing sa kabilang partido o sa mga Duterte, hindi naman yata yun pagiging tama. Kasi ultimo yung public briefer na tao ng palasyo gumagawa rin ng fake news, 'di ba? So dapat ayusin muna natin, maging fair tayo kasi ang opinion ng tao ay opinion ng tao, hindi estado ang magde-decide niyan. Oo, may limitasyon, pero yung limitasyon ay hindi dapat parating i-invoke lalo na kung ang estado ngayon through DICT at PCO ang mag-identify na itatag o yan fake news at Meta i-pull down mo. Maling-mali yun kasi kung titingnan natin, ang Pilipinas ay isa sa mga malalaking gumagamit ng Facebook. Opo. Or Meta. And eto nga, sila pala yung ang ginagamit na malimit nila panglaban dito kay VP Sara, yung salitang Princess Fiona, yung karakter sa Shrek, which is malimit nating nakikita ito, no? May mga memes, mga salita, tapos paulit-ulit. Umabot pa nga sa punto na copy-paste na. Iba-ibang profile pero copy-paste yung prof. Siguro, Admar, isang paraan ng SMNI para matulungan ng publiko
magkaroon kayo ng campaign, ano ba ang fake news, ano ba ang paggamit ng hashtag, pag ang profile page ay nakalock, pag ang hindi authentic yung behavior online, pag nakikita mong pare-pareho yung sinasabi mo ang copy-paste o may tag team. Mahilig sila ngayon mag-tag team. Nakakaawa dahil ginagamit sila sa isang masamang bagay para lamang kumita. Noon ngang humarap ako sa Kongreso, parati kong sinasabi, yung troll farms, kaya nilang i-regulate dahil alam nila kung sino may troll farm eh. Using influencers, kaya nila yung i-regulate rin kasi sino ba ang gumagamit ng influencer sa politika. So basta doon lang tayo sa authentic behavior, wala tayong problema doon. Basta nasa opinion, kailangang conscious naman lahat nung pinatawag, meron na silang disclaimer na pinopost. Pero makikita mo yung kabilang side, doon mo makikita na talagang persecution. Pag nakita kang pro Duterte, isama yan, lagyan ng fake news tagging, iti-take down o mawawala na lang basta-basta yung site mo. So, yung laban hindi patas at sa tingin ko lalong iigting yan hanggang 2028 hanggang sila'y nakaupo. Kasi how do you battle communication in an age of digital space? Lalong-lalo na kontrolado nila ang mainstream media at sila rin ang pinanggagalingan ng balita, whether that is fake news or real, lugi ang taong bayan. Bago lang si Master Judea sa same topic kasi nga pro Marcos anti-Duterte itong propaganda na nabisto. Di ko na alam kung natanong ito sa PCO pero needed ba na maglabas din ng pahayag dito ang PCO, ang Malacanang ukol dito sa usaping ito, Prof? Admar, kasi mahilig yung barker na by default sabihin fake news. Di ba lahat na ng sinabi niya, fake news yan. O parang hindi siya guilty ng fake news. I mean, imagine sa pulpito ka ng Malacanang, ikaw ang nagsasabi ng fake news. Ang default niya parate, ang sinisisi si Duterte. Hindi ba yon fake news? Kung ang sisisihan ng Estado ang mga Duterte. So, at ikaw ang nagpro-project nitong administration. May pag-aaral nga kaming ginawa nung isiningit siya sa framing ng Malacanang, nakakontribute ba ito sa mababang approval rating at trust ng Pangulo? Ilalabas namin yan very soon. Okay. Prof, si Master Judea po ito, no? Regarding po dito sa Tri-Committee, hearing, ang sabi po ni Congressman Barbers at ito po daw ay itatawid sa 20th Congress. So, ibig sabihin, ipagpapatuloy ng 20th Congress. So, considering na meron po tayong nakikita ng mga ganitong AI na kalokohan na ginagawa against the Duterte, can we suggest na mapag-usapan ito bilang, alam ko ikaw naimbitahan din doon, Prof, no? Pwede ba tayong mag-suggest sa kanila na pag-usapan din ito? Ano po sa tingin nyo pwedeng mangyari para mapag-usapan ito? Oo. Master Judea, noong ako inimbita din, sinabi ko talaga, you should be fair. Hindi lang kami. Kumbidahin niyo yung ibang mga bloggers ng kabilang side. That is fairness. Hindi yung iniipit nyo ay puro mga maka-Duterte or associated sa Duterte. Yung pagtawid, alam mo, napakahirap mong i-commit ang 20th Congress. Unang-una, si Congressman Barbers is no longer a member there. Yes. Pangalawa, you're not even sure who will be the speaker. I mean, malaki itong panluloko sa taong bayan kasi hindi pa nagko-convene ang 20th Congress, ang dami mo nang pinangako. It's as if ang speaker ay yung kasalukuyang speaker. It's as if na yung 254 plus the party list, so mga 350, will be thinking the same as the 19th Congress. I think the 19th Congress, the members of the 19th Congress has seen
the impact of what they are doing. Ako babalik dun sa resulta ng eleksyon. Kung hindi kayo marunong bumasa ng pulso ng tao at hindi nyo ginagalang ang naging hayag ng botante, magkakaroon kayo ng problema kung ganyan pa rin ang pananaw ninyo. Opo. Prof, regarding po dito sa nasabi nyo kanina, hindi talaga sila patas, no? Nasabi nyo kanina na hindi patas itong tri-committee hearing na ginagawa nila. Now, ang medyo nakakalungkot lang, Prof, dito kasi pinag-uusapan dyan sa TRICOM is itong mga political vloggers na wala namang nasasagasaan, hindi naman nakaka-apekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Sila lang naman kasi tinatamaan. May mas mahalaga pa na dapat pagkukulan ng pansin, lalo-lalo na itong mga sugal online. Sugal online, pornografiya, at kung ano-ano pang kabulastugan na nangyayari. So, ano po sa tingin nyo ang pwedeng magawa dito? Kasi parang ang ginagawa nila, para makaiwas lang sila sa kontrobersiya, pag-uusapan nila mga political vloggers, pinapabayaan nila itong mga tunay na nakakasira sa mga Pilipino, lalo sa mga kabataan. Tama yan, Master Judea, no? Ang mga issues sa digital space, hindi lang naman tungkol sa politika. Yes. Nagiging maingay lamang dahil grabe yung partisanship. Pero, babalikan natin uli, no? Marami pang issues. Ang PIGO nasa online. Ang child pornography nasa online. Ang sexual trading nasa online. Ang dami-dami niyan na kailangan bigyan ng panahon. Imbes na 4 na hearings yan, magkano ba ang ginastos ng TRICOM para lamang sikilin ang malayang pamamahayag ng mga Duterte supporters. Maling-mali yan at wala naman nagko-call ng attention na mali kasi parati naman during the hearing sinasabi namin, ba't hindi kumbidahin yung kabilang side? Naandun sila. Naandun ang vloggers ng kabilang side at naandun yung grupo ng pinuno ng House of Representatives, no? Nagmo-monitor sila. Imagine mo yung cost to the Filipino people nitong 4 o 5 hearings ng TRICOM. At the end, walang legislation. At the end, parang pinatawad, etc. So ano yon? Sound bites at pinapainit lamang ang sitwasyon. So ako ang tanong ko, bakit parati ang mga Duterte ang iniipit nyo? Lalo na yung mga supporters. May right ang taong bayan magsuporta kahit kanino. Pero pag supporter ni Duterte, talagang iniipit. Prof, no? Doon sa TRICOM, wala pa po silang naipapasa na batas na patagal na pinag-usapan yan, wala silang naipasa na batas regarding dito sa pinag-uusapan. Meron ata silang panukala din, Prof. Isingit ko na lang, Master Judea, yung pagpataw ng prangkisa dapat sa mga social media platform. Nakikita mo ba na magko-comply dito na pwede naman kaming mag-exist kahit walang ganyan? Diba nung kinubida sila, hindi kaagad nila nalaman kung saan padadala ang sulat. And that is the power of the digital technology. It is there are no boundaries. You cut across political jurisdictions. So ako ang hinahanap ko after 4 na hearing, ayun si Congresswoman Roman may suggestion siya, pero yung prangkisa babalik ka rin sa anong definition mo ng prangkisa. Kasi kung titingnan mo yung Committee on Franchise, that's mainstream media, no? So, if, for example, si X or si Meta or si TikTok, lagyan mo ng prangkisa, anong effect nun? Hindi ba yan pipigil sa malayang pamamahayag ng taong bayan o nung kahit sinong citizen sa bansa natin na magsabi ng gusto nilang sabihin at gamitin yung technology. So, mahirap yung franchise na pinopropose nila over social media kasi hindi naman yan ang tradisyonal na ginagawa globally. Pero kung gusto nilang ganyan, edi
hindi magde-develop ang technology sa Pilipinas. Pero ang tingin ko dyan, Prof, magiging same as useless yan eh. Kasi may VPN naman. Oo. May VPN. Actually, may VPN. So, alam mo, kahit ang development ng technology mas mabilis kisa sa pagsasabit ng panukalang batas at pagdedebate. So by the time natapos sila at naging Republic Act, may bagong technology na. Okay. Prof, regarding dito sa ano pa rin, no? Regarding dito sa mga pornografiya, yung mga tunay na plataforma dito sa social media na nakakasira talaga. Etong mga regarding sa political, meron na tayong mga batas niyan eh. Yung mga cyber libel, cyberbully, mga ganon. Ano sa tingin nyo dapat ang hakbang ng gobyerno dito para maiwasan itong paglala ng mga sugal, scatter, itong pornografiya, ito pang mga nakakasira dito sa isipan or nagpapahirap, lalo-lalo sa mga magulang? Alam mo, Master Judea, regulation lang yan eh. Pwedeng executive order, pwedeng DICT in the process of using digital technologies. Kasi kung gagawin mong Republic Act, napakahirap magpasa habang nangyayari yan. So, ang pwede mo, ang strike down nyo, yung mga ganyang operation, di ba? Ang dami-daming Pigo, yung pumalit sa Pogo, di ba? Online yan. Grabe ang digital gaming online. In fact, ang isang yumaman, dalawang yumaman, mga politiko yan eh. Ang nagmamay-ari. So, kailangan i-regulate. Katulad nila ng ginawa nila ng pagpapataw ng tax sa paggamit ng digital services. Diba ngayon, mas mataas na ang bayad natin sa Netflix, mas mataas ang may ina-add na tax pag bumibili ka online. So, imbis na na-develop ng maigi at kumakalat ng mabilis, nagkakaroon ka ng barriers in the use of the technology. Opo, dito naman tayo sa